trial really is a waste of time. Opo. No? Mm. Ang with all due respect dito sa nangyayari dito, no? Magbotohan na lang kaya kaagad kayo. Kasi ano at the end of the day, politika rin naman ninyo masusunod din. Hindi naman ebidensya. Opo. At ang isang mahalagang punto din doon, attorney, na tinatanong ng prosekusyon itong si Gina Acosta na kung minamadali ba yung paggastos, yung word, yung terminong minamadali at binanggit talaga nila yung paggastos sa loob nga ng 11 araw ng confidential funds ng ng Vice Presidente. Pero ang sagot po ng disbursing officer ay dumaan naman po pala sa regular na proseso, attorney. Opo, saka kailan ba nila tanggap yung pera? Tingnan nila, ano yung timeline? I hope I'm correct when yun sa nabasa ko na talagang December na tanggap. No? Para ma-prove mo na, if you will not be able to disburse it by the end of the year, then wala na, di ba? Saka kung minadali man at dumaan sa proseso, hindi minadali yon. Pagka sinabi mo minadali, was there something irregular? Di ba ang gusto nga natin sa gobyerno, madalian basta dumadaan sa proseso, sa regular na proseso? Sinabi naman ng witness na dumaan naman po. So, meron bang haste doon? Meron ba? Tingnan nga natin yung budget nitong mga prosecutor congressman kung gaano rin yung kanilang mga budget, kung paano nila nakukuha, within what period of time. If I'm really waiting when the defense trying to present evidence, at malamang pagka depensa na nagpresenta ng kanilang ebidensya, mas maliliwanagan ng tao. Yun nga lang, yung mga tao ngayon, wala nang interest gaano sa impeachment trial kasi puro palabas na lang. Ang tawag ko nga dyan is a covert presidential campaign, no? Against VP Sara. Ang nakikita ko sa prosecution, pagka na-acquit naman siya, di ba, dinurog naman natin sa social media. Ganun na lang yung imagine na yun, a congressman na took time kumuha ng certification na wala namang ganitong pangalan na birth certificate. Will that amount to a conclusive evidence na walang tao na gano'n? No, doesn't. Because as we speak, ilan million o ilan libo yung wala naman talagang birth certificate, and yet existing yung taong yun. Opo. At marami ding nagka-obserba, attorney, bakit parang inaangguluhan daw na para bang inaangguluhan ng prosecution o minsan siguro yung mga senator, ilan yata sa mga senator judges, inaangguluhan na para bang meron ebidensya kahit wala naman. Yun na lang ang kanilang maaaring gawin. Yun na lang. Yun ang gusto nilang ilabas. Kaya nga, noong sinabi, wala na lang magsasalita sa inyo, parang gano'n. Because sub judice to. Hindi pumapayag yung prosecution. Bakit? Hindi sila makakabawi. Ang sinasabi nila, hindi, paliliwanag lang naman namin nangyari sa trial. Hindi naman gano'n eh. Pagka narinig mo yung mga na-i-interview sa prosecution, mga opinion din nila yung mga sinasabi nila, hindi naman kung ano yung nangyari. Opo. Kaya, Pero I think this trial really is a waste of time. opo. No? With all due respect dito sa nangyayari dito, no? Magbotohan na lang kaya kaagad kayo. Kasi at the end of the day, politika rin naman ninyo masusunod din. Hindi naman ebidensya. Opo, opo.
Sa ngalan po, sa lagay ng politika natin ngayon, sabi mo nga kanina, waste of time na ito para bang wala namang patutunguhan, wala namang enough evidences na magpapatunay laban nga sa Vice Presidente. Sa tingin po ninyo ay maa-acquit ang Vice Presidente sa ganitong setup ngayon? Kung ebidensya pag-uusapan, maa-acquit. Pero pag politika, delikado. Kaya nga, di ba, sabi nga ng kampo ni DP Sara, sana mapadali natin tong impeachment trial. Ang sinasabi ng prosecution, hindi, dinidelay nila yan. Kung ako naman yung nasa depensa, abay, gusto ko nang matapos to, bakit? Naririnig natin, nababaltaan natin yung gapangan, no? Gapangan na with, sabi nila, with the this is with the instruction of Malacanang. Yung mga for acquittal, pinipilit nilang gabangin. No? It's either makulong kayo o bumoto kayo ng kung ano gusto namin boto. Kita nga niyo yung mga Marines. Sila na bumaligtad. Tapos si Gutesa. Bumaliktad after isang taon sa babaligtad. So makikita mo na yan. Timing. Tingnan mo yung timing sa si BBM, yung kanyang SONA. Paluwa-luwa pa. Akala mo totoo na nalulungkot siya na madedemanda yung kanyang pinsan. And then after a few days, yung apat na Marines nag-retract, and then ngayon si Gutesa. All of these people, these witnesses, supposed witnesses, pointed to the fact that they delivered kay Martin Romualdez, di ba? So pagka ikaw yung abogado ni Martin, talagang gagamitin mo yan. Malakas na ebidensya para sa kliyente niya yan. Na, nag-retract ko. Di ba? Bakit? Because I think, no? Marami yung sabi, baka si BBM ang piliin na presidential. Kasi di ba sabi ni BBM, yes, I will endorse a candidate. Good luck sa i-endorse niya. No? Pero, ang sabi niya, i-endorse daw niya yung magtutuloy ng kanyang anti-corruption campaign. Delikado. Pero ako tingin ko, no, he will not endorse somebody from the yellows, the pink. Why? Because the yellows and the pinks, no, after, if they will succeed in convicting Sara, ang next in line nila would be BBM. Hindi magsasama yung dalawang yan. Wala rin tiwala sila BBM. You think ang endorse nila somebody like Leni Robredo or Risa Hontiveros or even the Tulfos? So akong tingin ko, here's my opinion, ang sikretong kakandidato pa rin nila dyan is si Romualdez. They are trying very hard na malinis si Romualdez kung kaya nila, because he is the only person that BBM could say na I'm safe kapag iba na yung presidente. Opo. Why? Because of the suspicion of a lot, not only me, na may alam naman talaga sila pare-pareho dyan sa flood control scam. Opo. Attorney, Tingin ko, Romualdez pa rin ang niyan. Ngayon pa lang pagka kita mo na hindi ko alam kung totoong nagagalit na yung ombudsman pero pagka nangyari yan, sampahan man at yung isasampa hindi plunder, ibig sabihin makakapiyansa, wala, hindi makukulong si Romualdez. Opo. Attorney, sa tingin po ninyo, malaking kawalan ho ba yung confidential funds ngayon sa Department of Education? Alam natin, di ba, nagkaroon ng zero confi funds ang DepEd nung panahon nga ng Vice Presidente. Gaano ba kahalaga ito? Lalo na't ngayon,
ay nauulit na naman po yung mga shooting incident, no, sa mga paaralan? Well, may epekto kung makikita mo na there is really a legal counter terrorism activity ng DepEd. Ang sinasabi nila, bakit ang DepEd meron confidential funds? Abay, sino ba nagbigay ng pera dyan? Di ba, ang Kongreso at pinirmahan yung budget ng Presidente. So, before they gave that money, they should have asked that question. Kaya nga, isa to sa tinitingnan ng inyong lingkod na lahat to politika lang. Bakit? Nung magkakakampi pa silang lahat, no? Kung hiningi yan ni BP Sara, ay binigay naman nyo. O, kung talagang sa tingin nyo, Kongreso, Mr. President, na hindi dapat meron ang DepEd ng confidential funds, then why did you give her or that department confidential funds in the first place? Bakit ngayon lang yung naisip yan? O dahil yung Vice Presidente kalaban na niyo sa politika kaya sinasabi niya. Pero nung naglaan kayo ng pera dyan, nobody said that. No, let's check Congress record, yung mga maiingay dyan na they're against the confidential funds of the Vice President sa DepEd. Why did you not raise that in Congress nung pinag-uusapan yung budget? Oh, wala. You approved the budget. And the President signed that budget na included yung confidential funds. So, that is also one of the reasons why I cannot really join itong mga nagsasabi sa prosecution na bawal yan. Bawal. Bakit di? Hindi sinabi yan noon. Oh, tapos ngayon, kalaban na niya sa politika. Yan ang gagamitin niya laban sa kanya. At sasabihin niya, hindi. Gusto namin malaman kung ginamit sa tama yan. Ayan na nga yun, yun sa audit Di ba? Oh, kung hindi man naggamit sa tama, no? Ibig sabihin, mayroong mga pinaglaanan na hindi dapat doon, pero ginastos doon, then is that impeachable? So, that's the irony. Congress gave it and now you are prosecuting her because she has confidential funds. Kayo naglagay ng pera niyan. Tapos hindi lang isang beses, nagbigay pa ulit kayo. Dapat noon panahon na yon, chine-check na niyo sa kanya. O ano ginawa mo sa confidential funds? Diba? Hindi, kakampi pa natin yan Saan na lang pagkakalaban na natin? Ayan ang nangyari. Opo. At tama lang ho ba para sa inyo na may confidential funds talaga ang Vice Presidente that time sa Department of Education para mapigilan po itong mga recruitment na ginagawa po ng teroristang grupong CPP and PNDF? Well, that is something that Congress should answer. No, hindi ko masabi kung kailangan ba kasi ang sabi nila first time yan na yun DepEd nagkaroon yan. So, bago naman nila binigyan yan, no, presumably pinag-usapan sa Kongreso yan. So that is a justification kung bakit sila naglagay dyan. Yun nga, yung 12 to 17 ang mga nare-recruit nila, maybe naka-enroll dun sa mga high school pala. Dun sila nagre-recruit. If that justifies the confidential funds, good. Di ba? So, it's Congress who should answer dyan. Wala po akong basihan para sabihin na oo dapat o hindi dapat kasi yun kaya nga confidential no, should have been yung Kongreso ang dapat tumingin yan. Ngayon dun sa point na etong nangyayaring to yan na may mga nababaril etc. Then that probably is one of the causes kung ano nangyari noong tinanggal nyo. Pwede yung ikatwiran yun. Opo. Attorney, huli na lang.
doon sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente, naniniwala ho ba kayo na nagamit ito ng tama o maayos dahil napanatili yung peace and order, security ng mga kabataan sa mga paaralan? At kailangan bang dapat may maaresto para mapatunayang may proof of success? Yan po yung issue doon sa impeachment trial eh. Kung saan yan po yung mga naging batay sa naging opinion or interpretasyon nga ng mga COA auditor ay kulang yung mga dokumento, particular na po doon sa proof of success ng paggamit po ng confi funds. Una, tinignan ba nila yung ibang ahensya? Tingnan natin yung ahensya ng may confidential funds kung ganun din ang pagbusisi nila. No, kung ganun din yung parameters na ginagamit nila sa pagbusisi ng confidential funds ng ibang ahensya na meron. No? And let's compare kung ano sa kanila. Ang kailangan ba ay may nakulong, may napatay para maging successful na yung bang ibig sabihin nitong mga COA? Di ba? So, if ang gauge mo doon ganyan, bakit hindi ganun ang gauge mo sa iba? Di ba? If what is the parameter of the gauge or the gauge when you say that the use of the confidential funds was successful? Di ba? So, tingnan mo na yung iba. Pangalawa, assuming it was not successful, ibig sabihin ba ginamit sa mali? Di ba? Maraming na kung hindi naging successful, hindi yun yung inaasahan nating output despite the money, then is that impeachable? Siguro sa implementation nagkaroon ng problema. Diba? So, if you base yung tanong nyo, so far, dun sa mga sinabi ng mga witnesses, that is not impeachable. As I said, the audit reports are not final. Ilan ahensya ng pamahalaan ang walang pinaplag, walang nakikitang diferensya. Pero doon ay hinahayaan, okay, paliwanag niyo sa COA, ganyan, etc., etc. So, hindi yun, top finding sa atin. Wala, may corruption na yan, ganyan. Walang ganon ang inaan ng COA. At sabi ko nga, if merong ganyan, bakit kayo naglabas ng unqualified opinion? I-explain that to the people. Kasi sabi nila, pag unqualified opinion daw ng COA does not mean na walang corruption. Bakit? Ang dami nagmamalaki ng mga mayor, governor, agencies, head of the agencies na pag may unqualified report sila sa COA, pinagmamalaki nila yon na corruption-free sila. Tapos pagdating kay Vice President, hindi pala. Kaya makikita nyo, selective injustice dito. It really points to that direction that the purpose of the impeachment trial is not accountability. The purpose here is to disqualify the Vice President from running for office. No? Because she is the front runner. At medyo natatakot sila na balikan sila ni VP Sara pag naging presidente na. Opo. Huli na sinasabi nila na humihina na si Sara. Kayo na mismo nagsasabi niyan na dahil sa impeachment, humihina na siya. Di nahuhuli natin yung talagang purpose nila. Yun lang gusto lang naman nila. So, if yun lang ang purpose nyo, let's not waste taxpayers' money. No? Magboto na lang tayo para tapos na. Pero attorney, mas ramdam ho ba ninyo na mas secure yung mga anak ninyo noong si VP Sara pa naging kalihim ng Department of Education kumpara ngayon na kung saan may mga naiulat nga ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan? Well, ang dyan is, meron ba tayong nababalita ang mga nangyayaring ganyan noong
nasa DepEd pa si VP Sara. At ano ngayon ang nangyayari? Perhaps that will be the gauge.